Nang matapos sanayin ni Nak si Asta ay pumunta na ito kung nasaan ang lahat ng kanyang makakasama upang sumalakay sa Spade Kingdom. Tanong ni Nozel ay nasaan daw si Asta, sagot naman ni Nak ay medyo madidili ito sa pagsama sa kanila. Tugon naman ni Jack ay in the first place naman daw ay walang umaasa sa ating bida. Kasama din pala ang dating mga member ng The Eye of the Midnight Sun upang tumulong sa laban at wika naman ni Nozel ay narinig niyang si Sally daw ang gumawa ng mga magic item na kanilang suot ngayon upang sila ay hindi mapansin agad ng kanilang mga kalaban. Sagot naman ni Maxa ay kahit medyo weird daw si Sally pero kung magic item lamang ang pag-uusapan ay isa ito sa pinakamagaling. Sa isip naman ni Baha Zeke ay bakit daw siya napasama sa napakadelikadong misyon na ito kasama pa raw ang mga delikadong tao na nasa kanyang paligid at doon ay naiinis si Zeke sa hari dahil inutos ng hari na ipakita raw ni Zeke ang natatangin nitong kapangyarihan. Ginugol daw ni Zeke ang kanyang 6 na buwan sa pagpapasarap lamang dahil hindi naman nabanggit sa kanya na maisasama pala siya sa ganitong klaseng misyon. Wika ni Jack ay hindi niya raw alam kung bakit kasama si Zeke sa misyon, subalit maging seryoso daw ito sa kanyang gagawin. Tumabi naman sa kanya si Nak at sinabing alam daw nilang lahat na hindi naman talaga maaasahan si Zeke kung lakas ang pag-uusapan, kung kaya't isakripisyo na lamang daw nito ang kanyang sarili para sa mga taong karapat-dapat. Tanong ni Nozel ay makakahabol daw kaya si Asta sa kanila sa tamang oras. Tugon naman ni Boy Hangin ay sigurado raw na magpapakita si Asta, ngunit maaaring tapusin na raw niya ang laban bago pa ito makarating. Natawa naman si Jack at sinabing siya daw ang gagawa na yun at doon ay nilabas na ni Nak ang kanyang shadow corridor at sinabi ng lahat na sila ang tatapos ng kanilang laban. Pinakita naman ng Spade Kingdom kung saan si Morris ay nalaman na nagpakita ang Resistance upang kalabanin sila at sinabi ng Resistance na 17 taon na ang nakakalipas simula ng patayin ng Dark Triad ang hari kasama ang kanilang mga kasamahan, kung kaya't hindi raw nila ito mapapatawad magpakailan pa man. Alam ng Resistance na kahit lumaban sila ay hindi naman sila mananalo, subalit silang mamamayan ng Spade Kingdom ay hindi raw matatanggap kailan pa man ang pamilya ng Dark Triad. Nagbukas ang shadow corridor ni Nak sa loob ng palasyo at doon ay sinabi ni Nak na kailangan lamang nilang sundin ang kanilang napag-usapang plano. Pinakita ang nakaraan kung saan kausap ni Nak ang isang Resistance at sinabi ni Nak na isa siyang espiya ng Clover Kingdom at matagal na siyang may contact sa kanilang grupo. Sa totoo lamang daw ay ayaw niya sanang ma-involve sa grupong ito, ngunit nang makita niya raw ang matinding determination ng mga ito ay napag-isip-isip niyang mas mainam kung makikipag-cooperate siya dito. Humingi din pala si Nak ng sorry kay Yuno dahil sa pagpapanggap niyang hindi niya alam ang tungkol sa pagiging prinsipe nito. Sa isip ng isang Resistance ay si Nak na siyang pinakamalakas na Magic Knight sa Clover Kingdom, pati na din si Yuno na ang bahala sa lahat at kahit buhay pa nila ang maging kapalit ay gagawin nila ang napag-usapang plano. Subalit isang pagyanig ang nangyari ngayon sa ilalim ng lupa at doon ay pinakita ang isang malaking demonyo na sobrang kinagulat ng lahat ng Resistance at sinabi ni Zeno na kaharapin daw nila ang pinagkaiba ng kanilang mga lakas upang malaman nila na walang kwenta ang kanilang ginagawa. Alam nila Zeno na may nakapasok sa loob ng palasyo, kung kaya't ang akala niya daw ay may pinaplanong kakaiba ang Resistance. Sobrang takot at pagkagulat ang nasa mukha ng Resistance at sinabi ni Zeno na nasa plano talaga nilang gamitin ng malaking demonyo upang ubusin ang lahat ng tao sa bansa, kung kaya't hindi raw karapat-dapat tawaging mamamayan ng Spade Kingdom ang mga tao dito at ang titulo daw na yun ay sila lang dapat malalakas ang karapat-dapat gumamit. Kaya naman doon ay nagsimula na ang ritual ng Advent of Klipot at nang marinig naman ni Pugilyon ang yanig sa labas ay napatanong ito kung okay lamang daw ba talaga ang mga Resistance at pangiting sagot naman ni Nak ay huwag kang magalala dahil okay lamang sila. Sa paglabas ng malaking demonyo ay may isang taong mabilis na patungo sa kanya at doon ay tinamaan ito ng isang suntok na gawa sa apoy na siyang nanggaling sa pinakamalakas na babae sa Clover Kingdom at ito ay walang iba kundi si Mereoleona. Ang ritual na gagawin ng Dark Triad ay isang malaking magic circle na binubuo ng 4 na pwesto at ang sentro nito ay sila Yami at William at ang 3 natitirang pwesto ay pupunan ng Dark Triad na sila mag-activate sa ritual. Upang mapigilan ang ritual at ang pagbukas ng pinto ay kailangan lamang nilang talunin ang Dark Triad, subalit maaaring hindi raw yun gumana kaya naman pwede nilang gamitin ang anti-magic ni Asta upang pursahang maitigil ang ritual, pero maaaring ikamatay raw ito nila William at Yami na tiyak raw ay hindi siya patatawarin ng lahat. Kaya naman dahil magkakahiwalay ang pwesto ng Dark Triad ay maghihiwalay-hiwalay din sila upang talunin ng sabay-sabay ang mga ito. Kahit na nga raw ba meron ang Resistance sa labas na siyang panggulo
lamang ay maaaring maka-encounter daw sila ng mga Dark Disciples kung kaya't meron daw magsisilbing pain or decoy upang makalagpas ang iba sa pagtalo sa Dark Triad. Sumunod ay pinakita naman ng panel kung saan hindi man lang tumalab ang atake ni Mereoleona, kaya naman doon ay tila ba nawala ng pag-asa ang ibang member ng Resistance. Subalit si Mereoleona ay nakangiti pa din at naisip ang nakaraan kung saan na-realize niyang ang kanyang mahika ay hindi gumagana sa iba at doon ay pinakita ang pag-uusap nilang dalawa ng vice kapitan ng Black Bulls. Mula sa laba ay sinabi ni Mereoleona na kahit hindi niya kilala si Nak ay ano raw ang kailangan nito at naging sagot naman ni Nak ay kung maaari ay magsuot muna raw ng damit si Mereoleona. Doon ay pinaliwanag ni Nak na ang dalawang kapitan ay nahuli ng Dark Triad at naging tugon naman ni Mereoleona ay hindi niya raw akalain na mahuhuli sila Yami pero nakikurious daw siya kung sino ang mga kumidnap dito. Kaya naman wika ni Nak ay bibigyan niya daw si Mereoleona ng kalaban upang makita niya mismo ang resulta ng kanyang pagsasanay. Kaya naman napasabi si Mereoleona na tama nga ang sinabi ni Nak kung kaya't ngayon ay sobrang sayang-saya ang babaeng Leon dahil nakita niyang mas magiging malakas pa siya. At doon ay ginamit niya ang kanyang flame magic para palitan ng kanyang anyo at ito ay pangtatalo niya sa isang ancient demon. Namangha ang mga resistance sa nakita nilang anyo ng babaeng Leon dahil tila ba naging mukhang mana ito at doon ay inatake ni Mereoleona ang kanang kamay ng demonyo. Subalit ang demonyo ay aatakihin si Leona ng kanyang kaliwang kamay, subalit madali lamang nakaiwas si Leona dito at isang malaking pagsabog ang naganap mula sa malayo. Tumugod muli si Mereoleona sa malaking demonyo at pumunta ito sa bandang harap at doon ay binigyan niya ng flame uppercut ang demonyo, subalit nakaatake pa din ang isang kamay ng demonyo, ngunit si Mereoleona ay ginamitan ng apoy ang kamay nito upang sanggahin. Ginamit ni Mereoleona ang buong kapangyarihan ng kanyang mana zone at sinabing bumalik na raw ang demonyo sa pagtulog habang buhay, sabay gamit ng kanyang flame magic upang sunugin na ang malaking demonyo. Sumunod ay pinakita naman ang eksena kung saan ang ating mga bida ay nakarating na kung nasaan ang Dark Triad at napatanong si Zenon kung paano pa nabuhay si Yuno at tugon naman ni Yuno ay dahil sa spell ni Captain William kung kaya't kukunin na namin siya ngayon. Umatake ng tornado si Yuno kay Zenon at sa kanyang isip ay alam niya daw ang magic ni Zenon na ginagamit nito ang kanyang bone magic bilang depensa na may matigas at mabilis na pagpapagaling. Sa pagpapalit ng anyo ni Zenon ay sinabi nito na kung nananahimik na lamang daw sila Yuno sa kanilang bahay ay maaari pa silang mabuhay ng mas matagal, ngunit sagot naman ni Langris ay mukhang masyado raw nagsaya si Zenon habang siya ay nasa paglalakbay. Ginamit ni Langris ang kanyang spell upang atakehin si Zenon, samantalang si Zenon ay nagulat dahil gumagamit si Langris ng special magic, subalit dahil may power si Zenon ng devil ay madali lamang niyang napigilan ang atake ni Langris sa pamamagitan ng absolute space. Dahil merong special magic si Zenon ay nagagawa niyang kontrolin ng mana sa loob ng kanyang space at nagagawa niyang guluhin ang spell ng kalaban at sinabi ni Zenon na kung hindi raw siya nag-e-exist ay maaaring si Langris ang pinakamagaling na gumagamit ng special magic. Gumamit muli ng spell si Langris at sinabing matagal-tagal na nung huli siyang nakausap ng taong minamaliit siya, kung kaya't binato niya ang kanyang spell patungo kay Zenon at wika naman ni Zenon ay naiintindihan niya daw kung bakit kasama si Langris upang siya ay talunin dahil akala daw nila Yuno ay makakancel nila ang special magic ni Zenon. Nabilib si Langris kay Zenon dahil nagagawa nitong gumamit ng ganong klaseng spell nang hindi man lang gumagalaw sa kanyang pwesto at wika naman ni Zenon ay katulad lamang daw sila Langris ng kanilang kapitan na gumagawa ng katangahan na desisyon kung kaya't ang pangarap at pride daw nila ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Nang malapit ng tamaan sila Yuno ng bone magic ni Zenon ay tinawag nito si Bell at nang makita ni Bell si Zenon ay tinawag niya itong talunan dahil walang sino man daw ang gumawa sa kanila ng ganun at ang tinutukoy ni Bell dito ay yung huli nilang pagkatalo kung kaya't sa tulong daw ni Yuno at siya ay pababagsakin daw nila si Zenon. Nagpalit na ng anyo si Yuno at makikita nating ang kanyang spirit dive ngayon ay buo na ang corona, kaya naman napatanong si Zenon kung ano raw klaseng pressure at anyo ang gamit ngayon ni Yuno at doon ay madali lamang winasak ni Yuno ang mga buto na umaatake sa kanila at sinabing siya daw ang magiging Wizard King balang araw. Nagulat si Zenon dahil hindi niya nakontrolado ang mana sa paligid ni Yuno sapagkat na-overcome daw ito ng malakas na power ni Yuno, subalit binawi niya din ang kanyang sinabi dahil mali siya ng akala sapagkat si Yuno ay minamahal ng mana. Inatake ni Yuno si Zenon at si Zenon naman ay sinangga ito ng kanyang bone magic at tinanong ni Yuno ano yung sinasabi mo kanina na mamamatay kami nang hindi
ka man lang gumagalaw sa iyong pwesto. Pagkatapos nun ay nasira ang bone magic ni Zenon at nabutas ang kanyang katawan at sinabi ni Yuno na mukhang mali ka ata ng sinasabihan. Sarcastic namang sabi ni Langris na sinusumpa ko na isa ka talagang loser, Yuno, na alam naman nating nabibilib talaga si Langris dito. So dito na muna natin tatapusin ang ating review, and kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag ka nang mahiyang mag-like, comment, share, and follow na din para sa mas marami pang update ng Black Clover. Hanggang dito na lamang. Thank you and goodbye.